Hello guys, break in muna tayo. Ayan, kasama na natin yung bago nating Aerox. Ayan, Aerox V3. Ayan, pala 2 days pa lang sa akin to, yung ating Aerox V3. Ayan, smooth na smooth guys. Ayan, bali nakuha ko to sa Motorcycle City. 128,400 yung cash nito. Ayan, bagong bago, smooth na smooth. Ayan, break in muna tayo kasi wala pa tayong plaka. Dito lang tayo sa malapit sa amin. Ayan, dito sa bukid, dito lang tayo mag-break in. Baka daw madali yung pag-issue ng CR, yung original na CR, kasi wala pa daw silang papel yung ginagamit sa pag-print para sa ating CR or Certificate of Registration ng ating mga sasakyan or motor. Kasi yung papel na yun mayroong mga security features, kaya yung ibibigay muna sa atin is yung temporary Certificate of Registration. Baka yung parang ordinaryong papel lang yata yung bibigay muna sa atin, kasi nga wala pa yung papel na may security features na para sa ating mga CR. Ayan, para ito sa mga bagong kukuha pa lang ng motor. Ang LTO ay may shortage or di pa nakakarating yung papel para sa ating mga CR. Sana kahit ayun, temporary lang na CR para magamit natin tong motor natin kahit nasa national highway or papunta tayo ng city. Ayan, illegal yung ating papeles, basta meron tayong CR, ORCR. Ayan, back to sa ating Aerox V3. Ayan, smooth na smooth guys. After 2 days, yung nanibago lang ako sa kanyang upuan kasi parang nagsaslide ka papuntang harap. Kasi dapat dito yung parang mga camelback or racing seat, kasi parang masakit sa puwet katagalan. O nasanay lang ako kasi sa Mio, naka-camelback yun tapos parang flat siya, di ka nagsaslide paharap. Ito parang nagsaslide ka paharap parang pinipigilan mo yung puwet mo na pumunta sa harap, kaya medyo masakit katagalan. Ayan, shoutout pala sa Motorcycle City, Molo branch. Ayan, napakabait ng mga staff doon. Shoutout sa inyo. Ayan, thank you. At nakuha ko din tong Aerox V3. Ayan, inabangan ko talaga to, yung pagdating ng Aerox V3. Parang 6 months yata akong nanonood ng mga video ng V3 na to. Hindi totoo yan. Ayan, mula nung August nung lumabas to. Bale, July pa lang, hindi pa dumarating dito sa Pinas. Ayan, pinapanood ko na yung V3, kaso ibang kulay yung dumating dito sa Pinas. Ayan, 3 kulay ng standard. Ito yung black, glazed blue, tsaka itong ano ba tawag dito? Race blue pala, tsaka ito yung glazed blue, yung light blue. Yung akala mo kulay puti, pero light blue to sa registration niya. Ayan. Dati yung gusto ko yung black tapos katagalan parang gusto ko na yung blue, yung parang yung race blue. Tapos parang ayaw ko na naman yung race blue, parang ito na yung gusto ko. Kaya ito yung kulay na nabili ko.
At saka ito yung kulay na mabenta. Maraming bumibili sa ganitong kulay. Tapos yung shock niya sa likod, matagtag talaga. Pag dumaan ka sa maliliit na lubak-lubak, ayan oh, matagtag. Pero pag meron kang aangkas, hindi naman masyado. Pero pag ikaw lang maisa, yun, ramdam mo talaga yung tagtag ng suspension niya sa likod. Kaya pwedeng palitan to. Tapos yung front fender niya parang maiksi. Hindi, parang maiksi talaga. Kaya kailangan mong bumili ng extension para dito malsik yung mga putik sa taas. Yung abot hanggang T-post. Ayan, kung gusto mo mag-upgrade, ayan, marami ka talagang papalitan dito sa ating Aerox V3. At saka yung panel na to, ayan, may plastic pa oh. Naka-plastic pa yan. Hindi ko pa tinatanggal kasi nag-order ako ng tempered glass nito para iwas gas-gas. Nasa 163 yata yon yung tempered glass. Tapos yung sa fender extension, naka-order din ako. Yun muna yung inuna ko kasi yung talsik ng putik umakyat hanggang taas. Wala na palang parang handbrake dito sa left na brake lever. Walang handbrake. Kaya nag-order din ako para lagyan ng parang handbrake. Kasi kapag nag-park ka sa mga medyo hindi level na area, hindi siya gagalaw. Ayan. Ayan, ang sarap sakyan ni Aerox V3. Sarap mag long ride na. Kaso yung upuan lang talaga mukhang masakit sa puwet. And iniisip ko lagyan ng top box to. Pero wag muna, mahal. Yung bracket pa lang mahal na. Tapos may top box pa. Ayan, medyo matagal pa yung plaka natin sabi sa kasa nasa 45 days. Pero sa totoo hindi naman aabot ng 45 days dapat yan di ba? And tagal ko tong hinintay. Akala ko nga hindi ko na makukuha yung V3. Ayan. Akala ko mumultuhin lang ako talaga nito. Ngayon hindi na ako binumulto ng V3. Ayan. Ayan, sa wakas nakuha din kita. Bibigyan lang natin ito ng pangalan. Wala pa ako maisip na pangalan Ano kaya ang magandang pangalan dito para sa ating V3? Parang gusto kong mag-ride ng buong araw. Maganda din yata yung SP na model. Kaso mahal, 163,000. Kaya dito lang tayo sa standard. Standard, okay na. Ayan, masaya na ako dito. Ayan, thank you Lord sa Aerox V3. Ayan, thank you. Ayan, nakuha natin ng cash. Wow, mayaman cash. So far okay naman yung ating Aerox V3 after 2 days. Wala naman naging problema. And guys, thanks for watching, and please don't forget to subscribe. Ride safe everyone. This is Pure Pods. Peace out.